Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong Dutertes. Papahapyawan lang natin yung si Pulong, tapos bibigyan pansin natin itong sinabi ng inyong BP Sara Tamilmil Duterte. No? At meron pong isang congressman dyan na meron siyang medyo pasaring sa mga politiko tungkol sa People's Initiative, no? Mainit na mainit yung People's Initiative na yan, no? So, bago po tayo magsimula, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, sa mga followers, subscribers, nagla-like ay nagsishare ng ating videos. Maraming salamat po sa inyo at dun sa ating mga bashers, no? God bless po sa inyong lahat, no? Kung gusto niyo pong i-follow yung ating FB page, nandiyan po, no? Nandiyan po sa ating screen, no? Paki-follow na lang diyan para naman kahit papaano madagdagan ng followers yung mula yatang 100. Hindi ako nakakapag-post diyan sa FB page ng ating lahat na sa YouTube po. At doon po sa mga nagbibigay sa atin ng super chat, super stickers, super thanks, maraming super din na balik sa inyo. God bless you all. So, mga kababayan, eto, naging mainit na topic aside dito sa Chacha. Yung tungkol po sa 51 billion, no, na maingay ngayon na pondo nitong si Pulong Duterte. No? Akala nyo kasi itong mga dedeshes na itong mga Duterte Borak supporter, akala nyo kayo lang ang palaging nasa opensiba, Akala nyo kayo lang ang magaling mag-research, O ngayon, yung sinasabi ni Rebel, always a rebel, na 1.2, 1.8 billion travel expense ni Ninong Martin, o ngayon, itong kupal na ito, na nag-ingay sa kanyang budget daw dahil tinanggalan ng 2 billion. Actually, na-i-vlog na natin to. Meron na tayong 1.5 vlog sa kanya. This is the other half, so magiging 2 na. Nag-ingay si Kupal. Akala niya maraming kakampi sa kanya, hindi niya alam. Minuscule lang sila ngayon. Meron pa ba kayong clout? Baka meron pa. Doon sa lugar mo, saka sa China. Diba? O, sige nga. Kayo nga dyan, mga dedeshes at mga burak supporter nitong mga to, yung mga nagsasabing, hindi mo iyan pera. Diba? Nung sinasabi nilang open the books, yung MOEE daw na linya dun sa budget ng Congress, yun daw po ay corruption. Tapos sinasabi nila kay Speaker, hindi mo iyan pera. O ngayon, ibalik natin sa kanila. Let's cycle around. That's what you call karma is a bitch. Ano bang pangalan ni Ano bang pangalan ni Karma? Eddie Bitch. Di ba? Na karma si Kupal kasi nag-iiyak, nagtatalak sa kanyang social media page. Imbis na kausapin na lang yung sa appropriation, meron pala siyang 1.04 billion budget for this coming year o for this year 2024. Tapos sasabihin niya he was left measly with 500 million. Nasaan yung kalahati? Ni-report po yan ng Inquirer. Yung topic natin kahapon, nandun sa dulo. O, anong sabi? Nung 2023, may budget siya na 5 billion. Itong 2024, meron siyang budget na 1.04 billion, which is in the range of the specified budget for congressmen. Ayan po ang sabi ni Elizalde ko. Di po ba? Sabi niya, if you have between 500 million to 1 billion, that is good. Kasi ayun ang allocation. No matter how big is your district, how many barangays do you have, how many constituents do you have,
ayun talaga ang ina-allocate. Kasi tingnan nyo, you are 316 congressmen, including the party list, whatever it is. Let's say 320, i-round up na natin. Okay? So 320 times 1 billion. So how much is that? So 312 billion na yung budget nyo pa lang. How about the senators? How about the LGUs? How about the executive department, the judiciary department, and other workers of the government? So that's why the budget right now is 5-point-something trillion pesos. Di po ba? Tapos nagre-reklamo siya. Yung pala nakita na 1.04 ang allocated na budget niya for this year, 2024. Pero sinabi niya sa statement niya na tinanggalan daw siya ng 2 billion tapos iniwan lang daw sa kanya ay 500 million. Compare the numbers. Where's the other half? Wag akong sisihin nyo. Binasa natin yan sa Inquirer, mga kababayan. Tama, mali. Di ba? Sabi ng Inquirer yan eh. Yung tinapik natin. O ito ang title Solon is nag huge budget allocation for Davao City's first district in 2020 and 2023. Sa dulong-dulo. O ayan basahin ko lang sa dulong-dulo just to give you that I am not delivering a fake news or disinformation. In response to the House leadership reduction of 2 billion from his district budget pertaining to Pulong Duterte, Duterte issued a statement expressing dissatisfaction, stating that only, the word only, 500 million was left for his district. However, the DPWH document indicates that in 2023, under President Marcos' term, his district was allocated 5.22 billion pesos with a further allocation of 1.02 billion for 2024. Now, the question is, what happened to the 5.22 billion pesos na allocate sa'yo noong 2023? Na-spend ba lahat yan? O kung hindi, dapat ibalik mo yan. O dapat dito sabihin sa'yo, open the books. Hindi mo iyan pera. Ibabalik natin yung mga pinagsasabi ng mga burak supporter ninyo, yung mga dedeshesh. Di po ba? Kayo nagsimula niyan. Kayo ang nagsabi na rotten ang Congress, including you, because that's what your father told us. Oh, that's what he uttered. Rotten. Therefore, kasama ka. Wag akong sisihin mo. Ginagamit ko lang yung sinabi ng tatay mo. Tapos yung mga burak supporter nyo, ginatungan yun. Open the books. Open the books. Hindi mo yan pera. So therefore, kinakastigo ka rin ng mga supporter ninyo. Di ba? Open the books. Open the books. Yan. Baka namang gusto mong gumamit nito. Ay, Pulong, ito pang grade 3 na math. Simpleng-simple lang ito. Addition and subtraction. Para po to sa aking anak na may spectrum autism. Tinuturuan ko siya, meron na dito, Pulong Duterte, baka naman, gusto mong tulungan to, Meron pa kasi siyang gamit na isa, kaya hindi pa kami nagsisimula, Plus lang yan, Meron dito, kung gusto mo, multiplication, Pero, malamang sa'yo, ang gusto mo, Anong gusto mo? Quadratic equation? O calculus? Putik, nagre-reklamo ka, sinungaling ka pa? No? Liar, pants on fire? Sabi niya, 500 million lang daw naiwan sa kanya. Base dito sa report ng Inquirer. Demanda mo Inquirer, Kung nagsinungaling sila, binabasa ko lang ito. Meron kang 5.22 billion pesos, sabi yan ng DPWH, and you were allocated 1.02 billion pesos for 2024. Saan mo nakuha yung 2.5 billion? Kasi sabi niya, 2 billion tinanggal sa kanya. Iniwan sa kanya ang 500 million. Nasaan ang books? Nasaan ang patunay? Di ba mga kababayan? Huling-huli ka? Huling-huli ko ikaw, hindi makasigaw. Kala mo nga pala, Mami Peng.
Ikaw, nagtatanong ka bakit ako merong patpat o one. Ito ay may mahika. Hindi mo ba alam? One ito ng most powerful professor sa Hogwarts. One ito ni Professor Dumbledore. Kaya yan, oh. Tinan mo, may nasilo na si Pulong. Pangpatpat ito, pang ganun sa mga kokote nila na sa right side walang left. Sa left side walang right. Ayan. O, di ba tama, mali ang sinasabi ko. Sabi nitong kupal na ito, 500 lang daw iniwan sa kanya. Pero ang base sa report, meron siyang 1.04 billion pesos. Nasaan yung difference? Oh, do the subtraction. Nasaan yung 500 million 200,000? Tama ba? Di ba? Oh, talaga naman. Ang gusto mo kasi laging multiplier. Para ang loto. What is the multiplier? 2 times. Ano ka, Manda? Ha? Hindi ka naman taga Manda. Ako taga Manda. Mandaluyong. Eh ikaw, Mandaram. Bahala na kayo. Mandaram. Duktungan nyo na lang dyan sa comment section. Mandaram. Huwag nyo nang gamitin yung pangalan ni Bongbong. Huwag naman to. Mandaram. BBM. Oh, yun na yung clue nyo. Diba? Ay, naku, akala mo ha, hindi ka namin mahuhuli. Ulitin ko, aawitin ko. Huling-huli ko ikaw, hindi makasigaw. Oh, wow. Parang yung kinakanta ng mga bata dito. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is why I know. Hindi ko na alam kasunod. Anak ng toko yung mga bata. Titanic. Ilang beses ko napanood yan nung Titanic nung nasa kolehiyo ako. In love, pero walang girlfriend. Paano ka na? Sa bagay, pwede kang maging in love, pero hindi ka in relationship. You are in love with yourself. Di ba? Maraming ganyan, o di ba, friend? Kilala mo na ikaw, friend. Yung friend natin, in love siya. Pero she's not in relationship. Saan na in love? Sa sarili niya. Di ba nga sabi na unahin mo ang sarili mo. Mahalin mo ang sarili mo. O di ba? In love. O, punta tayo dito, mga kababayan. Tama na ang segue. Para pinatawa ko lang kayo. Para mag-ready kayo mamaya sa bulyawan. O, ito po. Itutuloy lang natin yun. Kasi, binalita po ng GMA News Online. Kinuha na nila. Kasi kahapon sa DCRH tayo. Ngayon, GMA News Online na. O, Mami Peng, tignan mo to ha. Tagaturo ko yan. Tagaturo ko yan, Mami Peng. Oh. Next time, papalitan natin to kasi meron pa ako yung si Sirius Black. Yung ninong ni Harry Potter. Meron ako niyan. Saka si Luna. Saka si Hermione. Yan, meron ako niyan. Mami Peng, kala mo imamahi ka din kita. Hocus Pocus. Tawagin yung si Mami Peng, panoorin niya to. Bentang-benta dito si Mami Peng. Okay, go. House panel verifying 51 billion allocation for Davao District of Paulo Duterte. Ayan. Kaya ikaw, Pulong, kung talagang gusto mong masoplak itong mga ito, lalo na tong si Elizalde na siya ang chairman dyan sa Budget Appropriation Committee ng House of Representatives, open the books. Ipakita mo sa kanya paano mo ginastos yung 51 billion. Kung totoo man na may 51 billion. Because, base doon sa binasa nating report sa DCRH and together with the Inquirer kahapon na vlog natin, DPWH confirm, the word confirm,
pinatunayan ng DPWH na meron kang ganitong budget. Anong ginagawa ng DPWH? Bakit yun ang nagko-confirm? Kasi baka iyan ay sa infrastructure project mo sa iyong distrito. Probably, sabi nga ni Ko kahapon, is for your flood control project. Within how many years? 3 years? So sa 3 years na yan, kung saan nanunungkulan pa ang iyong ama, ano ka, kumurba ka. Ano ko? Kumubra ka. Hindi kumurba. Kumudbra ka. Naglami-lami ka sa kwarta, dudong. Ha? O, di po ba? O, ito pa sabi ha? Ha? Panel chairperson Elizalde Co told reporters in an online interview that there are documents circulating on social media that show Davao City was allotted 13 billion in the first year of the 18th Congress. That's his dad. Ha? Davao, ha? Davao City lang yan. Ha? Ang laki po ng Davao. May Davao del Norte ba? Del Oro, ganyan. City lang. City. Diba? Kaya lami-lami ang mga taga Davao City. Sila po ang umasenso. How about your neighboring cities or province? What happened to them? Di po ba? Habang ang mga kapaligiran natin, karatig probinsya ninyo o ibang probinsya sa Visayas and Luzon ay naghihikayos makahanap ng pondo, pero itong Davao City sa panunungkulan ni Pangulong Duterte dati noong 18th Congress, on the first year, they got 13 billion. That is, what? 12 times higher. 12 times higher than the supposed budget of 500 million to 1 billion na sinasabi ni Elizalde Co. Di po ba? 35 billion in the succeeding year, the second year of the 18th Congress. And 13 billion again in the third year. How come? How come ikaw na Davao City, na time na nandiyan ka na rin, ha? Pulong Duterte, kasi 2019 ka naging congressman. Bakit ka nakakuha ng ganyang kalaking halaga? That's 13 plus 13, that's 26. Oh, tapos may 35. 26 plus 35, 61 million nga yan eh. Di ba? Tama, mali ang addition ko. Ha? Okay? Anong sinasabi ni Ko? We are checking the veracity. Ha? Medyo maugong yung kwento niyan, almost ganun kalaki ang release. Ang kwentuhan talaga, who can question the Holy Land of Davao? During that time, who can question it? No. Hindi rin yan pinaliwanag, no, ni dalawang speaker, dalawang Alan. Si Speaker Cayetano, si Speaker Lord Velasco. Nasaan sila? Bakit hindi kanila kayang depensahan ngayon? Nasaan ang mga supporters ninyo na nagsasabing open the book? Now, the will has come around. We can tell you now also, open the book. Hindi mo iyan pera. Diba? Tapos ngangak-ngak ka na tinanggalan ka ng 2 billion, iniwan sa'yo 500 million. Bakit? Ano pa ba ang kulang nyo sa Davao City? Sabi nyo, maunlad na kayo. Ulit-ulitin natin. Sabi nyo, maunlad na kayo. Ganda na ng pamumuhay ninyo. May peace and order na kayo. Wala nang insurgents. Ang galing ng mga Duterte. Oh yes, because money is flowing during that 6-year term of your dad. Ba, ano nangyari sa ibang mga lugar? Nge. Tapos sasabihin mo, 500 million lang, pero mali pa pala ang math mo. Di po ba? Nakakahiya ka naman. Sobra eh. Di ba? Kaya hindi maaalis sa isipan ng mga kaaway ninyo, mga Muslim, mga dilawans, no? Na kayo ay balahurain sa katakawan nyo sa kwarta. Akala natin malinis-linis. Yung pala, ano? Mandaram. Dam. Bala na kayong magdagdag yan. Hindi ko na po, saglit lang tayo. Ang sabi dyan, ayan ba ay kinokonekta kay Martin dahil may rip daw sila. Sabi lang ni Ko, I don't think so po. Ang nangyayari po niyan, we're just doing the right thing. Correct. O, mga burak supporter, sige nga, depensa nga. Open the books! Hindi mo yan pera! Oh, kakahiya. Sabi nga nung mga dilaw, yung ate mo, in 11 days, lumamo ng pera. Ikaw naman, in 3 years, lumamo ng bilyon.
Kung siya milyon, ikaw pala bilyon. O mamaya trilyon na, ganun po ba? O yun ang masakit doon mga kababayan. Kasi sa kala nyo, sinimulan nyo yan eh. Kala nyo, hawak nyo pa rin ang lahat ng tao, hindi. Lumabas na po ang mga katotohanan ngayon. Pagdating sa mga ganyan, tamilmil kayo. Pero pag nawalan kayo ng konting halaga, ang ingay ninyo. Di po ba? O, kakaya kayo. Hindi nyo nga makundina ang mga inchik eh. Bakit mga kababayan? Kasi ang daming mga inchik doon, daming lang tie-up eh. Ng mga city, ng mga China. No? Nananais nga nila, magsisid na lang daw sila. May isa pa dyan na si boy girl, yung baklang kupal, na kung pwede daw ihiwalay na yung Davao. Paano ihiwalay yan? Nasa gitna yan. Napalibutan ka dyan ng isla. Gago. Kung gusto mo, umalis na lang mga Duterte dyan. Yan ang paalisin. Bakit mo isisisit ang Davao? Gago. Diba? Kung gusto nyo kayo na mga burak supporter ng Duterte ang umalis dyan sa aming bansa, sa Davao. Di po ba? Ang ina. O ngayon mga kababayan, puntahan naman natin yung atin yung tamilmil. No? Nag-ingay. O, tingnan mo to at least ito, nag-ingay siya ngayon. Pero tamilmil pa rin siya pagdating sa West Philippine Sea, pagdating sa China. Kasi bakit? O, tignan nyo yung larawan na yan. Sister sila ng China. Kaya hindi nila pwedeng makundina ang China. Natatapalan sila. Meron nga po tayong video dyan, no? Na yung tatay niya is hawak sa leeg ng China. Oh, di po ba? Panoorin nyo yung video na yon. Bakit hindi siya makaimik sa China issues? Lalo na sa West Philippine Sea. O ngayon, ang binabanatan niya, mga kababayan, ay ito pong People's Initiative. Ha? Pahapyawan lang natin itong ditong sa GMA News Online. O, sabi, Sara hits exploitation. O, alam nyo na ibig sabihin ng exploitation. Pagsasamantala sa mga poor, sa mga mahihirap in Chacha signature campaign. O alam na alam nyo yan. Kasi may lumilibot po na signature campaign, no, gusto nilang i-amend ang constitution via People's Initiative. So nagsalita po siya diyan, meron po siyang statement, no. Ngayon, para po sa kaalaman ng lahat, ano po ba yung People's Initiative? Ha? Yang People's Initiative, sabi dito, it is the signature campaign which is specifically as voters if they are in favor of amending Article 17, Section 1 of the Constitution by allowing all members of Congress to jointly vote on proposed constitutional amendment. Falls under the People's Initiative provision of the Constitution, which states that amendment can be directly proposed by the people. Remember the word, directly proposed by the people. So yung mga tao magpro-propose ng amendment. Ano yung gusto nilang idagdag sa ating kasalukuyang saligang batas? Halimbawa ako o yung grupo namin, gusto namin baguhin ninyo yung ating government system. We want a parliamentary system. Ipropose namin yon. Pero bago may propose yun, dapat may numero muna. May numbers muna para mag-move forward yung People's Initiative. So sabi dito, through initiative, upon a petition of at least 12% of the total number of registered voters. Ha? So ibig sabihin, yung pangkalahatang butante na nakarehistro sa COMELEC, na recognized ng COMELEC, for example, you have about, example na lang, liitan lang natin, ha? Kasi na lang naman to giving you an example. 1,000. 1,000. What is 12% of 1,000? Di po ba? So, 100 plus 2%, 120? Correct me if I'm wrong. O, ayan na naman tayo, ha? 120. Di ba? Pwede. Ha? Pwede yon. Isa sa paraan yon. Isa pa sa mga qualifier. Also, of which every legislative district must be
represented by at least 3% of the registered voters therein. So, ibig sabihin, doon, halimbawa, ako ay congressman, doon sa aking distrito, dapat meron akong at least 3% na signatures sa aking distrito. Yung total number of voters doon, 3%. Di po ba? So, yan, ang dami po niyan. Nakita ko po kahapon. Yung iba na ipunta na po sa COMELEC, niriribisan na nung mga COMELEC officials kung legit o hindi yung mga signatures nila. At dapat yan, makita kung mga registered voters talaga, hindi yung dami. Di po ba? O ayan. Ha? Ito ang sabi dito, GMA News Online list down the steps in the process of charter change via People's Initiative. Ha? Including the requirement for its success or even failure. 1. Securing the signatures. I-secure nyo muna yung signatures, yung 12% ng total number of US voters in the preceding election, of which every legislative district must be represented by at least 3%. Number 2, filing the petition. Pag nakuha nyo na yung allowed na mga petition, signature, pirma, i-file nyo yung petition. Ayun na, binabasa na natin. Tapos, number 3, COMELEC determines if the petition is sufficient in form. Number 4, signature verification. Ayan, mag-start na sila. It will take a long process ito. Ha? Verification entails a lot of logistic concerns. How do you really verify the signature? And how sure are we na maintindihan ng mga yung pinirma sa kanila? Ayun, kaya nga po maraming nagrereklamo. No? Hindi pinaliwanag daw. May bayaran. Ganyan. Pinupersa sila. O kaya, niloko sila. Ganyan. Number 5, setting the national referendum. If the COMELEC is able to verify the signatures are authentic, it will schedule a national plebiscite or a referendum wherein the people will vote on the petitioners' proposed constitutional amendments. O yan na. Ayan na. Next, majority vote wins. Ha? Once the people petition to amend the Constitution is ratified by the majority of the votes cast in the plebiscite, the amendment takes effect as the date of the plebiscite as provided under COMELEC Resolution 10650. So, nandyan. 6 na stages. So, hindi natin babasahin lahat ito. At least pinaliwanag ng GMA na balita, no? Okay. So sinasabi nilang sa 1987 Constitution, sa Article 17, ayan po yan, no? Nakalaad. Ang titulo ng Article 17 sa ating saligang batas ay Amendments or Revision. Nandyan po yan. Ilang section lang ito, mga kababayan? There are only section 4. 4 na section. Nandyan po yan. Oh, yung People's Initiative nasa section 2. Kaya ito, no? Highly contested talaga, mga kababayan. So, napakaganda nito. Ang dami pong umaayaw diyan. Kasi why? Kasi pag ang bumoto ang tao ng ano man ang gusto nilang amendment, if they want to change the governmental system from the president or whatever, gusto nila parliamentary, nakaw, baka mawala na ang kongreso. Mawawala ang kongreso. Di ba? O, siguro meron kang presidente, may prime minister ka, may ministers. O, ano ang trabaho ng senator? Wala. Kaya nga po, yung ibang senator, ayaw nila. Kasi, wala na eh. Wala na. Wala na silang power. Wala na silang milking cow. Kaya ayaw nila niyan. Ayaw nila ng people's initiative. Pero sabi nila, nasa tao ang power. Pero bakit inaayawan nyo? So, ibig sabihin, pang self-interest is not really the interest of the majority. Yung po yan. Diba? Tama, mali. Yung mga hindi takot po na mawala sa power, sila ang pwedeng mumuo dyan. Pero yung mga ganid, gahaman sa kapangyarihan at sa kwarta ng bayan, they will oppose that one. I'm telling you. Diba? Ilang years ba ang termino ng senador? 6 years. Ang congressman, ilan? 4 years? And how many terms? Sa senator, how many terms? Twice. And then tigil ka, tapos ano ka ulit? Oh, yung prescribed vacation mo, tawag natin. Di ba? Ngayon, itong si Sara Tamilmil, yung sinasabi niya nga, wag nyong i-exploit ang mahihirap.
no? Nagbigay po siya ng statement. Dito na lang, basahin na lang natin sa kanyang FB, yung kanyang quote card. Diyos mio. Ha? O, ayan po mga kababayan, no? Siguro naman nabasa nyo na lahat ito, no? May mga nag-topic na rin ito. Ha? Basahin lang natin. Pagbigyan nyo na ako. Pagbigyan nyo na ako. Paminsan-minsan lang ito. Di ba? Mga kababayan, ang isinasagawang pera kapalit ng pirma para sa People's Initiative ay patuloy na nangyayari araw-araw sa siyudad ng Davao at sa iba pang bahagi ng Pilipinas. O ang tanong, bakit hindi nyo hulihin at idemanda? Nasaan ang patunay? Tapos ang ina-accuse pa nung kapatid niya ay yung si Representative Migs Nograles. Si Migs Nograles daw ang may pakana ng PI dyan sa Davao. Eh sabi ni Migs, aba, anong kinalaman ko dyan? Nandito ako sa East Coast ng United States. Baka si Representative Nograles natabunan ng snow sa East Coast kasi po may blizzard po doon. Kaya po kayong mga nasa East Coast, very dreadful po ang forecast. Lalong lalala ang snow. Ang hirap po doon mga kababay. Sana nga dito sa amin inaasam ko yung snow na yan. No? Kahit papano. Kasi disyerto po kami. Representative Mix, nasaan ka na? Dumang ka nga dito sa San Diego. At nang makapag Goldilocks tayo. Bibilan natin ng pulburon ang mga Duterte. Kasi mahilig po silang magpulburon. Mga kababay. Segue natin. Di ba si Tamilmil nagbigay ng pulburon sa bata, sabi nakaka-addict. So therefore, addict siya. Kasi nabanggit niya. Oh, di ba? Sabi niya nakaka-addict 'yan. Dapat ang tanong ng bata, ikaw ba na-addict din dito? Oh, patama kay BBM. Nasaan yung video? Kayo ang totoong nagpupulburon. Di ba namigay ka pa ng pulburon? O tapos yung tatay niya may picture dati sa lamesa na may pulburon. Nakaw, sige kainin mo lahat 'yan, Pangulong Duterte, para naman ewan ko. Para naman maging gusto nyo, singhutin nyo rin. Di ba? Yang pulburon. Huwag nyong nguyain, singhutin ninyo. Oh, ang lakas nyong mang-asar eh. O, tapos itong si Kupal, na may 51 billion daw, di umano. Ayun, nakabalot pa yung 51 billion. In a form of pulburon. Tatanong lang. Di ba? Binigyan niya rin yung tatay niya, pasalubong ng pulburon. Oy, nako, huwag nyong kainin yan, singhutin nyo. Kaya kayo, mga Duterte, tama yung sabi nung si Buwakang Ina. Yung video ng pulburon na kay Duterte, ayan, nilabas na nila. Sila pala ang nagpupulburon, mga kupal kayo, kala nyo, maasar nyo kami. Sabi ko sa inyo no, yung wheel, umiikot lang yan. Kung ano ang binato ninyo, babalik sa inyo, boomerang, twice pang balik, mga gunggong. Open the books. Hindi mo pera yan. Tayo na nag-aakusa, wala naman siya mapakita. Meron naman pala. Anong ginawa ng otoridad dyan sa Davao? Di ba? Anong ginawa nung punong lungsod dyan? Bakit hindi niya sabihin, hoy, bawal yan, kukulong ko kayo. O gumawa kayo ng ordinarsa. Sisihin nyo rin yung mga Davaoenyo na tumanggap ng pera. Tapos sabi nyo, Davaoenyos are not for sale. Meron po sila niyan Ha? Sasabihin pa nila, sabi ni Pulong, Davaoenyos are not for sale. Bakit meron palang ganito? Bakit kayo may mga kababayang Davaoenyos na tumatanggap ng pera galing sa mismong sulat ng iyong ate? Diba? Ano ka? Tama, mali. Sinungaling talaga Davaoenyos are not for sale. Bakit may tumatanggap na Davaoenyo sa inyo? Ulitin natin. Ang isinasagawang quote, pera kapalit ng pirma para sa People's Initiative ay patuloy na nangyayari araw-araw sa siyudad ng Davao. Tapos sasabihin mo, Davaoenyos are not for sale? Ano to? Ano yan? Kung hindi for sale ang Davaoenyos, bakit may mga Davaoenyos na tumatanggap ng pera? Mismong galing yan sa ate mo, araw-araw sa siyudad ng Davao. Tapos sasabihin nyo, Davaoenyos are not for sale? Sinungaling. Diba? Next. Isa itong refleksyon ng pagkahilig ng mga politiko na bumili ng boto tuwing eleksyon. Alam mo naman pala, ano ang dapat mong gawin?
May ginawa ba kayo? 'Di ba? Kung meron kayong kilalang politiko ngayon na bumili ng boto, ilabas nyo ang ebidensya, then isumbong ninyo sa COMELEC o sa Kasandigang Bayan, sa ombudsman, saan man, para mawala na yan, matigil na yan. Pero wala eh. Ngayon lang kayo kumukuda kasi ayaw nyong matanggal sa power. Kasi pag nanalo itong People's Initiative, bye-bye love, bye-bye happiness, hello loneliness, I think I'm gonna be alone again. There goes my baby with someone new. Sarap kantahin yan. Di ba? Ito ay pagsasamantala sa kahirapan ng ating mga mamamayan. Alam mo naman pala alam mo naman pala. Why you did not do something about it? Di ba? Tapos yung ano dito, sabi niya, unsa kini kam pag na mametama sa dignidad sa mga yanong kathang Pilipino. Bala na po kayong ano diyan, mag-Bisaya na po yan, di po na nakakaintindi, pasensya na po kayo. Sinasalamin din dito ang kawalan ng pakialam ng mga politiko sa tunay na kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino. Ano ang kalagayan ng ordinaryong Pilipino? At ano ang masusuhestyon mo? Sinabi mo rin ba yan, yung nandoong winawalang hiya ng mga inchik, ang mga kapwa mo Pilipino na mga mangingisda? Sinabi mo rin ba yan, nung winawalang hiya ng inchik ang kalikasan natin sa West Philippine Sea? Sinabi mo rin ba yan sa ginagawa ng inchik sa pagwa-water cannon, laser pointing sa ating RORI mission at Coast Guard? Di po ba? Selective. Kung ano lang po yung kaya niyang bigyan ng opinion at statement, yun lang ang sasabihin niya. Di ba? Para sa mga Pilipino, alalahanan din natin na maaring ang sukli sa suhol kapalit ng pirma sa People's Initiative ay mga seryosong konsekwensya sa ating buhay, kalayaan at kinabukasan. Ano nga eh? Ano yun? Give us a definite yung proof na ano yung magiging consequences nito. Ano? Sa ating buhay? Sa ating kalayaan at kinabukasan? Meaning, kokontrolin na ng People's Initiative yung laman ng Constitution. Ano ba ang ipro-propose nila? Kung ipro-propose nila, they want a new governmental system, so be it. Pag-aaralan pa naman. Economic provision, pag-aaralan. Anong gusto mo? Di po ba? Magiging communist ba tayo tulad ng China? No way. Filipinos are freedom-loving. They want a democratic form of government. Di po ba? Ang patuloy na pagsulong ng People's Initiative at charter change sa kabila ng laganap na kahirapan at kawalan ng katiyakan sa ating kapayapaan at kaayusan ay masakit na palatandaan sa kabiguang matukoy ang tunay na problema ng Pilipinas solusyon sa mga ito. Sige nga, ano ang tunay na problema ng mga Pilipino at ano ang pwede mong maibigay na solusyon? Give us a definite or specific problems and solution. Di po ba? Itong mga to, katulad nitong mga to, no? Ito yung sobrang nega, sobrang makakontra. Hindi pa nga, wala pa yata sa kalahati yung stage ng People's Initiative. They are bashing it. Because they want to hold on to the power. Kasi ganito yan. Pag ikaw na pesto na dyan, humawak ka ng napakalakas na kapangyarihan. Ayaw mo nang bitawan. Di po ba? Tingnan nyo si Jaime Marcos. Sinasabi niya, yung 87 Constitution is about the Marcoses. About the Marcoses naman pala, what are you doing right now? You're in power. So what are you doing? Di po ba? Is it only for the Marcoses or to restrict us from growing economically? It restricts us from
coping up to the modern times, to the modern technology, makahabol tayo, makasabay tayo. It becomes our prisoner in terms of development. Kaya nga panay kayo gawa ng batas to go around it. Instead of creating so much bill, writing, crafting, and proposing so many bills, no? Hindi pala so much, so many bills. Hindi na alam ng mga lawyers o ano ang kanilang susundin. Referring to this. Why not? Instead of too many in a bulk, ilalagay mo yan sa storage. Why not? Doon ka magsimula sa una. Na alam mo naman na ang daming fault. It is too restrictive. Bakit? Kasi they want to hold on to the power they are holding right now. Di po ba? Inilalayo nyo yung issue. Ano ang issue ninyo? Ha? 51 billion. Yung kanyang confidential fund. Di ba? Nasa korte na po yan. Nasa Supreme Court. Wag na natin pag-usapan yan. No? Mahirap na. Sa DepEd, isang problema yon. Di ba nga, dun sa resolution of both houses number 6 ni Angara, ni Ligarda, at ni Subiri, Article 16 or Article 14 of the Constitution, kasama doon ng education, which you are now the current secretary. Nakikita nila na meron ding problema sa edukasyon. Tama, mali. Basahin niyo po yun, na-vlog po natin yun. Diba? Tapos sasabihin mo, ito, lawyer ka. Dapat alam mo yan. Mamaya, sosoplakin siya dyan ng isang mambabatas. Bilang isang Mindanaoan, ayun, ginamit na naman ng taga Mindanao. Ito ba talaga ang sentimiento ng taga Mindanao, the majority of them? Nababahala ako sa travel advisory na kamakailan ay nilabas ng pamalang Canada laban sa pagbiyahe sa ibang bahagi ng Pilipinas. Dahilan umano ng mga insidente ng krimen, terorismo, armadong sagupaan at kidnapping. Ayan, ginamit na po ang kaguluhan sa Mindanao. Totoo po yan. Ha? May nilabas po dyan na travel advisory. O eto po mga kababayan, yung sinasabi niyang travel advisory ng Canada. So sa GMA News, Canada lowers security risk rating of Siargao Island and Davao City. Binaba yung security risk sa Siargao at Davao City sa kanilang lugar. Ha? Nababahala pa daw siya. Ha? Now, ito po yung mga lugar sa Mindanao, baba na lang natin. Ha? Na merong avoid all travel. Ayan po, lahat po yan sa Mindanao. Ha? Tapos, ito naman yung avoid non-essential travel. Okay? So, Davao. Now, yung sa Siargao at Davao City, ibinaba po. So, pwede yung mga Canadians na pumunta doon. However, si Anyo po, hindi po siya nag-a-agree dyan. Ha? Hindi po yan ang reflection, ha? Sinasabi ni Anyo. Diba? In a statement released on Thursday, National Security Advisor Eduardo Anyo expressed disappointment with the advisory, noting that improved security situation in the country, especially in Mindanao. Quote, "We emphasize that the peace situation in the Philippines, especially in Mindanao, has greatly improved as reflected in the improved ranking of the Philippines in the Global Terrorism Index from being part of the 10 countries affected by terrorism a few years back to rank 18 last year." Diba? A former military chief of staff, Anyo, said the Philippines has implemented comprehensive measures to enhance peace and security in Mindanao. "We believe that the Canadian government advisory does not fully reflect the current situation on the ground." Mind you, mga kababayan, mind you, itong si Tamilmil, kasama niya si Anyo sa NTF-ELCAC, co-vice chair sila, ibig sabihin, hindi niya alam yan. Diba? Tapos gagamitin niyang naratiba sa kanyang, pagsasalita na nababahala siya sa travel advisory ng Canada. Bakit ka ngayon mayroong sinabi sa travel advisory ng Canada? Nung pagdating sa China, walang-wala kang masabi? Di po ba? Tapos isinama niya pa para dito i-malign itong People's Initiative, kung ano man yan. Di po ba? Kita nyo? Very twisted yung narrative na ganito. Ibig sabihin, wala pang kapayapaan sa Mindanao, magulo sa Mindanao,
Kayong mga taga Mindanao, except sa Davao, totoo ba yung sinasabi nito? Ang balita ko nga po yung dalawang faction, yung dalawang nagkakaaway na grupo diyan sa MILF, nagkasundo na po sila, nagkabati na sila. Yun po yung nabasa kong ulat. Yung talagang matagal ng clan na nag-aaway ng mga MILF, nagkabati na po sila. Nagkasundo na for the peace, no? Siguro yan po yung isa sa peace process ng OPAPRO with the BARM, yung Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Malaking tulong po yung BARM. Di po ba? Binubuhusan ng pondo ang BARM para po sa peace process diyan sa Mindanao. Tapos sasabihin nito, imamalay niya, gagamitin niya yung isang ano lang ng isang bansa. Di po ba? Di sinira mo na rin yung Mindanao. Ibig sabihin, wag kayong pumunta dito. Dapat nga iangat mo kontrahin mo yung sinabi nung Canada na tulad ng ginawa ni Anyo. Pero sa kanya, no, binaback-upan niya yung mga anti-People's Initiative Charter Change. Sasabihin niya, idadamay niya ang Mindanao. Kahiya-hiya po naman yan sa mga kababayan nating mga taga Mindanao. Mostly, it is a travesty with the NTF-ELCAC, na siya ngayon ay isang co-vice chair, is a travesty to the OPAPRO, the peace process headed by Galvez, and the Bangsamoro Autonomous Region Muslim of Mindanao. Imbis na kontrahin mo yung sinabi ng Canada, inaayunan mo pa. Di po ba? Para maging positive, no, mawala yung agam-agam ng ibang mga banyaga na wag pumunta sa lugar ng Mindanao, maraming magandang tourist spot sa Mindanao, inilalayo mo. Isa ka sa kasangkapan ng hindi pagbabago. Isa ka sa kasangkapan ng hindi tunay na pag-unlad ng Pilipinas. Tama, mali. Di ba? Eto pa. Ha? Ang mas higit na nakakabahala ay ang mga pangamba na maaaring hudyat lamang ito ng parating na mas seryosong problema sa seguridad at kaayusan sa ating mga... Grabe Kung baga, binabaliwala niya ang effort ng ating armed forces. Binabaliwala mo yung MTL-ELCAC? Di ba? Nangangamba siya, nakababahala siya. Meaning, hindi pa rin siya effective na co-vice chair ng NTF-ELCAC. Hindi ka sure. You don't have any positivity. You're not optimistic, but you are so pessimistic. What an idiot. Pasensya na kayo. Ito sabi ko sa inyo kanina, humanda kayo sa bulalas Di ba? Statement ba talaga niya ito o she have a writer with this? Dapat dito, pumipirma to para talagang verified na siya yan Na binasa niya ito Co-vice chair ka ng NTF-ELCAC. Ang sabi ng NTF-ELCAC, gumaganda na ang mga kanayunan because of the relentless offense of our armed forces against the insurgents or the terrorists. Tapos ikaw, pessimistic? What the fuck is that? Di ba? Nakakahiya ka naman. Imbis na iangat mo ang antas ng ating bansa, dinadown mo because of your pagkadisgusto sa People's Initiative. Come on. Dinamay mo pa ang peace and order. Dinamay mo na lahat. Eto pa mga kababayan. Sana ang unahin nating pag-usapan ang kapakanan ng mga Pilipino kaysa sa pagpapapasok sa mga dayuhan sa ating bansa. Unahin muna natin ang Pilipinas. Tell that to yourself, bitch. Yung larawan na yan, latest lang yan. Sinong pinapasok niya sa Davao? Sinong pinapapasok niyo sa Davao? Ha? Sino? Mga Tsekwa. Tapos sasabihin mo sa pagpapapasok sa mga dayuhan, ibig pala sabihin, huwag kayong magpapasok ng dayuhan ng mga ngalakal except inchik. Ganon. Ipipilter out. Pag hindi inchik, taboy. Pero pag inchik, pasok. Ganon. So may exclusivity ang mga inchik. I-relate ko talaga sa inchik mga kababayan kasi ito pro-China ito Walang masabi ito pagdating sa kalokohan, kagaguhan, kabastusan, pangbubuli ng China sa atin. Pinagsabihan ng masama yung commander-in-chief niya, wala siyang statement. Binalahura yung commander-in-chief niya, wala siyang statement. Diba? Pero pagdating dito, sa People's Initiative,
na hinahangad nga natin na mapaunlad ang ating bansa, magkaroon ng maraming trabaho ang kapwa Pilipino natin para hindi na palaging gaganon ayuda, hindi na magbibigay ng ayuda ang ating pamalaan. Pero ikaw, you are one of the agents of what? Hindi pagbabago, hindi pag-unlad. Bagkus, isa ka sa nagpapababa, nagpapabagsak sa ating bansa. Hindi ka karapat dapat na maging commander-in-chief in the future because you don't know what you are talking about. Letche. Diba? May gustong mga lakal. Halimbawa, papasok ang Tesla, papasok ang Intel, papasok ang Samsung. Example lang mga kababayan. O whatever big companies to our country na hindi pag-aari ng inchik. Gamitin natin yung statement niya sa baba, sa dulo. Unahin natin pag-usapan ng kapakanan ng mga Pilipino. Yes, ano ang dapat na maging kapakanan ng Pilipino? Umangat ang antas ng pamumuhay. Maganda ang pamumuhay. May edukasyon, may healthcare, hindi salat sa pagkain, hindi nahihingi ng ayuda sa gobyerno. Di po ba? We want to uplift the lives of every Filipino, whether you are so poor or so mayaman. Yung mayaman, sige, etsyopera natin. Ha? Sige na natin i-discriminate natin sila kasi they have so much money. They can afford it. Yung nandoon sa laylayan, tinutukoy ni Lenlen. Di ba? Ano yung kapakanan? So, ibig sabihin, hindi tayo magpapapasok ng mga dayuhan sa ating bansa para mga lakal? Hindi tayo magpapapasok ng mga dayuhang turista na gustong magpasok ng kalakal sa ating bansa? Di ba tourism? Di ba naghihikayat nga tayo Ini-advertise natin ang ating bansa. Tapos ikaw, kaysa sa pagpapapasok sa mga dayuhan sa ating bansa, So therefore, kasama ang mga inchik dyan. Dayuhan ang mga inchik. Don't tell me they're exempted to the rule. Sa sinasabi mo, sa statement mo. Unahin muna natin ang Pilipinas. Sa palagay mo ba, hindi yan ang ginagawa ng gobyernong ito na kung nasaan ka? Inuuna ang Pilipinas. Inilalako ang Pilipinas para yung ibang mga lalakal na hindi mga Pilipino ay pumunta sa ating bansa. Mabigyan ng trabaho. Lumago ang ekonomiya ng ating bansa. Pero ikaw, you have a twisted mind. Idepensa nyo to, kayong mga burak supporter, mga didishet. Ha? Lalo na tong last statement na ito. Kung ang ibang bansa naghihikayat sila, lalo na yung ikaw na China. Ha? Hinihikayat nila ang mga ibang bansa na mga lakal sa kanilang bansa. Tapos ikaw, inaayaw mo magpapasok ng mga dayuhan na mga ngalakal, magtuturista sa ating bansa? Come on. Nasaan ang utak mo? Nasa puwet? Di ba? Unahin muna ang Pilipinas. Inuuna nga Anong gusto mong gawin? Ayaw mo sa dayuhan? Unahin ang Pilipinas. Inuuna ang Pilipinas. Ano masasabi mo? Maling-maling statement, mga kababayan. The rhetoric is so bad. Di po ba? Nakakasuklam ka, nakakasuka ka. BP Tamilmil. Oh my gosh. Di po ba? Kayo, maniniwala pa ba kayo dito sa Tamilmil na ito? Base dyan sa sinabi niya? Sa pagpapapasok sa mga dayuhan? Turistang dayuhan. Whether naturalized ganito na Pilipino, hindi pwedeng pumasok. Magtuturista sa sariling bayan. Kasi dayuhan na sila Sabi na natin, 100% nawala ang kanilang Filipino citizenship. But still, dugo, isip, kilos Pilipino. So bawal na. Yung pong pagkakaintindi ko Kaysa sa pagpapapasok sa mga dayuhan, mga ngalakal o turista
Huwag papasukin. Unahin ang Pilipinas sa papanong paramamaraan. Yung bang magiging foreign policy mo? Ganon? Pero pag inchik, okay lang? Dahil sa bayan mo? Ganon? That is so twisted, narcissistic. Putang ina, huwag mong gamitin na unahin ng Pilipinas dahil hindi ka makapilipinas. So eto pa, mga kababayan, ihabol na lang natin ito, mga kababayan, ano? Sandali lang to. Ito sabi ni Salcedo, politicians should not stop people initiative for Chacha. Ayun lang yan. Ito yun. We should allow the people's initiative to reach its natural course, to reach its local conclusion. We are in no position to stop it. It is beyond any politician to stop it. O yan, tama po siya. Yan ang pangbara kay Tamilmil. O, di ba? O kayo po, mga kababayan, nung masasabi nyo, pasensya na po kayo. Sabi ko sa inyo kanina, may tawanan, kantahan, o biglang sumabog ang bulkan. Kayo po, comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.